So, this is it, pansit. Katulad na nga ng sinabi ko sa inyo na sa susunod na video ko. So, this is the part 2 ng ating holy herb, ang kanyang ingredients. So, ang i-mention naman natin ngayon, ang ating itatakal today, is yung tatlo pang ingredients ng ating holy herb. Diba katulad na sinabi ko sa inyo, meron ang holy herbs na 12 na natural ingredients from mentioned in the Bible. So, today, itatakal natin yung about naman kung ano ang benefits na naibibigay ng tatlong ingredients na to sa ating katawan. So, like yung ating olive leaf extract, and then yung ating pomegranates, and then yung ating cinnamon. Okay? So, yung first ingredients natin is yung ating olive leaf extract. Ano-ano nga bang benefits meron ang ating olive leaf extract? So, ang ating olive leaf extract ay na-mention siya sa ating Bible, sa ating Psalm chapter 52, verse 8. Ang sabi dito, "But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever." Olive extract can lower blood cholesterol, improve blood flow, protect from oxidative stress and inflammation, potentially reducing the risk of heart disease. Isa sa benefits niya is yung blood sugar management. Meron itong hypoglycemic effects na nakakababa ng ating blood sugar. Kaya mainam to sa may mga diabetes. Mayaman din siya sa antioxidants, particularly meron kasi siyang alauropin na nakakatulong para maproteksyonan yung ating katawan from damage caused by free radicals. It can help also prevent weight gain or reduce obesity risk. At meron din tong tinatawag na antimicrobial effects na very effective against sa ating mga various microorganisms, including yung ating bacteria, viruses, parasites, ayan, prevention din siya from infection. Meron din siyang anti-inflammatory properties, like yung mga inflammation ng ating mga muscles, ng ating mga buto. Kaya napakainam nito sa merong mga arthritis, ayan. So, number 2 naman natin, yung ating cinnamon. Na-mention siya sa ating Bible, yung Exodus chapter 30 verse 22 to 25. Sabi niya dito is, "Moreover, the Lord spoke to Moses, saying, Take for yourself quality spices, cinnamon bark, and make from this a holy anointing oil." So, ano-ano naman ang mga benefits na makukuha natin sa ating cinnamon, okay? Kailangan artendo natin konti cinnamon, ganun. So, ang makukuha naman natin sa kanya is yung, pareha rin din siya ng ating olive leaf extract. Ayan, mabubuyo yun naman ng iyong yoya. Okay? So, meron din siyang anti-inflammatory effect, and then antioxidants din. And then, nakakaganda rin siya sa ating mga joints. Ayan siya, meron din siyang heart health, yan, support sa ating health. Meron din siyang blood sugar management, na ma-manage niya yung blood sugar natin, di ba? So, napiprevent niya yung pagtaas ng ating mga sugar level na yan, na tinatawag. And also, nakakababa rin siya ng ating cholesterol level. So, there are two types of cinnamon. It's yung isa is yung Ceylon cinnamon, and then yung isa naman is yung cassia cinnamon. So, ang mas ginagamit natin is yung Ceylon cinnamon, because yung Ceylon cinnamon, hindi siya Sailor Moon, Ceylon cinnamon. Ano kasi siya, mas higher yung kanyang coumarin. So, kaya yun ang mas ginagamit natin. Kasi yung cassia is mas less yung kanyang coumarin. So, yung number 3 natin is yung ating pomegranates, okay? So, yung ating pomegranates is, meron siyang bone health. So, napakaganda niya sa ating buto. Napoprotectionan niya yung ating bones na huwag maging brittle. And then, ang pomegranates naman, mention siya sa ating Bible, Exodus chapter 39, verse 24. Ang sabi naman dito, "They made pomegranates of blue, purple, and scarlet yarn, and twisted linen around the hem of the robe." So, isa pa sa benefits ng pomegranates is yung exercise recovery. So, halimbawa, nag-exercise tayo, ayan, masasakit yung ating muscles, yan, nakakatulong yung ating pomegranates to ease the pain, and yan, maproteksyonan din yung ating mga muscles. So, meron din ang pomegranates na tinatawag na brain function. So, ano ibang ibig sabihin nun? Ini-enhance niya yung memory ng ating utak, ng ating ulo. So, syempre, para tayong computer, di ba? Pag may nasirang chips dyan, hindi na magpa-function, nagbo-blur na siya, ganyan. So, yung ating pomegranates, nakakatulong siya to enhance yung memory mo, ayan, mas maging active ka, hindi kayong parang lutang palagi, ganun. And even yung pag meron kang kakabisaduhin, ayan siya, natatandaan mo siya kaagad, ganun. Kasi ine-enhance niya yung iyong brain function. Kumbaga, memory enhancer, ganun.
And ito pa isa sa maganda sa pomegranate sa cancer prevention. So piniprevent niya yung tawag nito yung migration ng mga cancer cells sa ating katawan. So ayan siya, yung dami, paglaki, kalat ng mga cancer cells sa ating katawan. And last but not the least, ay yung ating digestive system. So napakaganda niya kasi yung fiber ng foam, ang fiber kasi ng pomegranates, napakaganda niyan sa ating tiyan. Nakaka-prevent siya ng constipation. So yung mga hirap na hirap dyan, constipated, di ba? Na nahihirapan ilang days nang hindi number 2. So, ito na ang inumin nyo. Bumalik na tayo sa healthy drink. Huwag na tayo uminom ng kung ano-ano mga energy drink o kung ano mga yung soft drinks na yan. Na alam naman natin yung ingredients is hindi naman siya healthy, di ba? So, why not itry nyo na yung ating holy herbs? Kasi sinasabi ko nga sa inyo, iniinom ko rin siya. So, nakaganda ng aking. And even yung tiyan nyo na bloated, na malaki, napapaliit niya. Kasi nga, nawawala yung mga toxins sa ating katawan. Lumalabas siya talaga. So, till my next video, this is Lanibet again. So, keep the clicks. Bye-bye.